Ngayon naman po ay didiscuss ko ang isa sa pinaka-challenging na objective, Objective 11. Utilize assessment data to inform modification of teaching and learning practices and programs. So kailangan po natin gamitin yung assessment data para ma-improve ang teaching practice, ma-improve ang capacity ng ating mga estudyante. So paano po natin gagawin yon? Napakalaki po ng role ng mga master teachers, ng raters, para mag-guide din po kayo mga teacher 1 to teacher 3. Pero kapag kayo naman po ay nagbabasa mga teacher 1 to teacher 3 at ina-analyze po natin kung anong gagawin specifically dito sa MOV na sinasabi, makakakuha din po tayo ng maayos na score. So ano po ba yung MOV? Ano yung MOV natin para dito sa Objective 11? A list of identified least or most mastered skills. So paano ba natin malalaman? Kasi ang MOV daw dito ay least or most mastered skills. So basically, mas kailangan natin ng least learned competencies kasi yun yung magiging baseline natin para makagawa tayo ng learning program or enhancement program. So, paano yung malalaman? Gumagawa po tayo ng item analysis. Diba po? Kapag item analysis, makikita natin doon yung least learned competency. Diba? Or competencies. Okay? So, bakit kailangan natin gawin yun? Para maging baseline natin sa ating program. Okay. So, kailangan kapag gumawa tayo ng program, meron tayong accomplishment report. Nakalagay din po dito. Kasi meron siyang nakalagay na supporting MOVs. Accomplishment report for remedial. Diba? Remedial instruction. Diba? Or enhancement activities. Meron po kayong accomplishment report. Ito po ay dapat across 4 quarters nakalagay sa timeliness po yun, mga kasama. Okay. Number 2, intervention material. Gumawa ka ba ng intervention material for remediation, enhancement, reinforcement, or gumawa ka ng lesson plan intended for remediation? So, importante pong magawa na po natin ito ng maayos at dapat makapacitate din po tayo mga kasama kung paano ito gagawin kasi hindi po ito basta-basta magagawa ng isahan lang. So, sana po sumama kayo sa aming learning program kasi meron po akong kinraft na learning program. Competency-based din po ito at pwede kayong sumabay kung paano yun may i-implement. No? Kasi nakalagay po dito sa quality, implemented a teaching and learning strategy or /program using materials based on learners assessment data. Ibig sabihin, makakakuha ka ng outstanding kapag nakapag-implement ka ng teaching and learning strategy or /program na kung saan based doon sa assessed na data, doon sa least learned competency, nakagawa ka ng mga intervention as supported ng MOV number 1 or accomplishment report. And nakalagay sa timeliness ay across 4 quarters. Importante po na yung learning program nyo ay across 4 quarters na rin agad para magkaroon kayo ng chance makakuha ng outstanding para sa timeliness. Sana po nagkaroon kayo ng kaunting idea regarding po sa pag-implement ng objective number 11 and sana po sumali din po kayo sa aming mga learning program and mga tutorial sessions regarding po dito sa RPMS para makapacitate kayo kasi limited lang po yung time na binibigay natin dito sa explanation natin.